natin ngayon. Ito hong reaksyon ng FGF, yung Filipino Guerrilla Forces. Yan. Nina Dado at ni retired colonel. So, ang napansin ko po mga kababayan, pagkatapos na masampahan ng kaso si Dado, di ba't nagbanta ito na kapag meron daw ho sa kanilang dinimanda, magiging hudyat daw yon. Kaya lang merong pasubali. Kapag ang demanda raw po ay yung walang kapararakan na dinimanda. So, ibig sabihin, pagka sa tingin nila, yung demandang isinampa, hausyaw, no? Parang nanggigipit lang, nangiinis lang, aatakihin daw niya, atake sila. Siya ang magbibigay ng hudyat. Oh. Nang nagtaka naman ako, dahil inaabangan ko talaga kung kailan niya, anong gagawin niya. Di ba? Kailan siya magre-react. So, tingin ako ng tingin sa kanyang account. Naku ho, 2 araw nang hindi nagbablog etong si Dado. Ito nga ho pala yung kanyang page, Filipino Guerrilla Forces. 525 likes, 943 followers. Ayan. So ako, na po ako ng review. Please, paki-review rin po ito at bigyan ninyo ng hatol kung ito bang page na ito ng kanilang tropa ay nire-recommenda nyo o hindi. Okay? Ano ba mangyayari kapag hindi recommended? Hindi, syempre, bagsak ang exposure nito. Okay, ngayon, ito ho yung account naman ni Metran. Yan. Makabayan and Informative Channel. Okay? Yan. Ito ho si retired Colonel Metran. Yan. And again, invite po namin kayo dito sa Impeach Sara sa January 18. Okay? Now, pakinggan nyo ho yung video. At pupunta sa Krami. Papasyalan nila yung Krami. Nako, grabe. Nag-iisip, pupunta sa Krami, papasyalan nila ang Krami. Sino kayang nila yun? Magtatanong lang. Ay, magtatanong lang naman ho pala. Tama ba yung ginawa niyong aksyon o hindi? Ano ba naman yun? Pupunta ng Krami? Hindi ho ba taga CIDG? Di ba taga Camp Krami si General Torre? Di ba? Tapos pupunta ron yung mga FGF. Magtatanong lang naman daw po. Ang tanong, halimbawa punta sila kay Camp Krami, nandito na. Ang pasok nila doon, magtatanong lang po kami. Tama po ba yung ginawa nila? Pero milyon ang papupuntahin natin dyan. Wow, milyon ang pupunta ho. Grabe, ang dami. Sabagay, 40 million daw sila, sabi ni Dado. Kung kaya ng mga kababayan natin. Ito lang ho yung problema. Na kaya nila yung mga gastusin. Kasi yung problema lang natin kasi gastusin. Kasi may mga pamilya rin ito. Yung may kakayahan lang. Ano? Grabe naman, 40 million kayo kahit piso-piso lang. 'Di ba? I-GCash, 2 piso, ganun. 'Di ba? Imposible hong hindi makapagbibigay kahit piso mga 'yan. I-GCash nyo. Hindi nyo kailangan ng budget ng problema, hindi nyo kailangan ng problema sa pondo. Lang itong mga to manakot no? Yung panakot biglang may cambio parang no? Abante, atras, ganun. So, sundin sana ang proseso. Okay lang yun. Kasi nga, ang ating bayan, ang ating bansa, ay nasa demokrasyang sistema. Freedom of expression. Pinapahayag lang natin ang ating damdamin, ang galit ng ating damdamin. Bakit yung Partido Komunista, nang nag-rally, matindi pagsisigaw nila, bakit hindi nila nakakasuhan? Dahil magaling yung kanilang mga legal action man o mga legal officer nila. Okay. So, maganda ho yung punto na sinabi niya. Bakit yung mga komunista, yung mga nagrarally ng mga pulahan, sinasabi talaga nila, hangarin nila, mapabagsak ang gobyerno. Di ba? Ibagsak, Marcos, US, ibagsak ang
rehimeng Marcos US. Di ba, mga ganon? Panahon ni Duterte, ibagsak ang rehimeng Duterte China. Ganon. Mga kababayan, hindi ho sila pwedeng kasuhan ng inciting to sedition. Bakit? Unang-una po kasi, iyon ang pinakalayunin nila, bumagsak ang gobyerno. Makakasuhan po sila oras na umaksyon sila. Okay? At nakagawa ho ng paglabag na sa mga batas natin. Pero yung mag-aya sila, and besides wala naman kasing susunod Di ba walang nasusunod ng mga sundalo pulis sa kanila? O baka kahit security guard, hindi sila susundin sa mga panawagan nila. Oh. Kaya hindi ho yan nakakasuhan yung mga yan. Pero kung dahil po sa kanilang pinagsasabi, tapos merong grupo ng ilang mga militar, mga tao sumunod, madadampot na po sila. Okay? Because of inciting to sedition or inciting a rebellion. Oh. Ngayon, etong si Dado bilang isang civilian, na ibig sabihin ko, ang civilian po ay hindi po normal para isipin ng isang civilian na pabagsakin na yung gobyerno, di ba? Pababain na ang presidente, kumalas na sa command ang mga state forces natin at kumbaga ikudita na, itaob na yung gobyerno. Sabi ni INC, yung mga retired at mga enlisted pa ang hindi dapat nakikialam sa politika kahit may freedom of speech at expression. Correct? Kasi sila ay bahagi po ng state forces natin. Di ba? May ito silang sinumpaang tungkulin. Ang kanilang loyalty ay automatically sa panig po ng gobyerno. Kaya nga po alaga pa sila sa pensyon na hindi naman nila po ito pinag-ambagan. Di ba? Kailang dahil po sa pag-aalay nila ng buhay, dimatik po na sinagot ng gobyerno ang pension nila for life. Huwag ka lang ma-terminate katulad ni Dado o matanggal o mag-resign. Pero huwag kayo mag-alala, kababayan. Nangangaral lang natin baguhin. Hindi kami titigil habang kami ay nabubuhay. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nababago ang sistemang umiiral sa ating bansa. Tama ba yun? Napailan mo ng charges na in accordance to process or in accordance to definition of inciting to sedition. Incite, challenge mo ang sino man. Pero kung walang kumilos, walang umaksyon, walang exciting to sedition doon. Unless may kumilos, wala yun. So, maaari si General Torre. Mali siya ron. Sinasabi niya na wala raw hong kumilos. Meron yung mga miyembro, diba, ng KOJC, ganun rin yung mga panawagan. And besides, inciting nga diba? Well, excuse me. Sigurado naman ho ko, meron diyang mga ebidensyang maipapakita si General Torre. Diba? Kasi hindi naman ho po pwede, excuse me, hindi naman ho po pwede na ganun-ganun na lang. Diba? Mag-aya kayo, mag-imbita kayo ng mga tao na kumalas na ng mga sundalo, pulis na kumalas na sa command, kalabanin na yung gobyerno, pabagsakin na. Unless kayo ay mga siraang ulo, diba? Excuse me. Unless mga siraang tuktok ninyo, exempted kayo doon. Kaso hindi mga normal kayong tao. Paulit-ulit yung pag-uudyok ni Dado. Diba? Isa pa nga dyan, tignan nyo yung mga grupo, binuo pa ninyo yung FGF. Ano layunin nyo? Diba? Kinakalaban nyo gobyerno. Hello? Kayo ang mga tumugon Nagbuo kayo ng grupo. Na may kakayanang pumatay at ipinagbabanta pa ni Dado. Papatayin ng mga BBM vloggers. At totoo naman po yun. May napatay na nga pong isa. Si Amigo ng Bayan. Ngayon kumakambyo ka? Metran?
Tapos panakot nyo, papasugurin nyo yung mga FGF, milyon. Kaya lang, yun lang merong pamasahe. Hindi ko ho alam kung seryoso tong mga to sa pinaglalaban nila o for the views lang eh. Di ba? Baka pagka nakita nila si General Torre, sabihin amista. Ay, hindi pala to, hindi. Kapag ka Colonel ka graduate, hindi ka PA Mayor eh. Binito, sir, content lang yun Content. Alam mo naman, pag retired, wala nang pera eh. Wala nang sahod, retirement na lang, panggamot. Doon ako nagulat eh. Papupuntahin ng Krame. Milyon, isipin mo milyon katao pupunta ng Krame para lamang magtanong. Tama po ba? Isipin mo, 1 milyon kunwari. Diba? Pupunta ngayon doon. Tapos magtatanong. Diba? Magtatanong na, Sir, tatanong lang po namin, tama po ba yung ginawa ng CIDG ni General Torre na nagsampa ng kasong inciting to sedition si Captain General, si Kapitan General Dado, kinasuhan nila. Ba't doon kayo magtatanong? Di kayo magtanong sa kapitbahay nyo na abogado kung gusto nyo lang palang malaman kung tama ba yung ginawa. Di ba tama? Papanakot nyo pang pupunta kayo ng Krame, magpapasugod kayo sa Krame, di ka pa sumama. Baka yung papupuntahin nyo ron, di pa nila alam yung Krame. Baka mapuntahan nila Krame Street. Sa kabilang kanto lang yata. Lang yata itong mga to eh. May utak rin yan, Alam niya siguro yan, pero dahil nasa bayad siya, kaya gano'n ang nangyari. Grabe naman ang akusasyon naman nito kay General Torre. Bayaran daw po. Bayad si General Torre. Bayad ho talaga yon ng gobyerno kasi sumasahod yung buwan-buwan sa pagtugon ng kanyang tungkulin. Ikaw, bayad ka rin naman dati ngayong pensyonado ka na, di ba? Kanino naman kayo kumukuha po kaya ng bayad para kalabanin ng gobyerno? I-challenge pa ninyo ang legal na aksyong ginawa. Buti nga, dinimanda pa si Dado eh. Di ba? May narinig pa ako sa kanyang content kanina yung tungkol dun sa normal lang yan, okay lang yan. Pero pagka naglabas sila ngayon ng warrant of arrest, walang maglalabas ng warrant of arrest ng agad-agad. Diba, nag-i-insinuate kayo ng kaguluhan, yun ang problema sa inyong mga DDS eh. Ang hilig nyo sa insinuation ng kaguluhan, samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang panawagan namin noon, nung nakasupport kami sa kanya, pagkakaisa kayong mga dilawan, makiisa na lang kayo, wala naman kayong magagawa, 3 piraso na lang kayo. Baka sinasabi namin noon, 3% na lang kayo. Makiisa na lang kayo, patapusin yung termino. Hayaan nyo magampanan niya ang trabaho niya. Di ba? Tapos ngayon, walang iya. Kayo ngayon ang ayaw ninyo na matapos ng Pangulong Marcos yung kanyang termino. Ang gusto nga ni Torre, magkaroon ng pagkakataon nitong si Dado, maipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba? Kaya lang si Dado, kung mapupuntahan nyo yung kanyang YouTube account, ano pangalan ng YouTube account ni Dado? Pinoy Survivor. No? Doon ho sa Pinoy Survivor, kung di ako nagkakamali, again, 2 araw na ho na hindi nagba-vlog etong si Pinoy Survivor. Silipin ko lang. Baka may latest. Papakita ko naman na lang sa inyo para fair. Ito Alright, here we go. Oops. Ayan, ang kanyang account ni Dado. Pinoy Survivor. 96,000.2 subscribers.
Okay, so ito yung kanyang videos 5 days ago. Approve banner messages, we miss you dad. And then yung kanyang live stream. Ang live stream niya po, that was 3 days ago. Okay, so nanahimik ang mama. Diba? Tapos, ngayon naman, eto hong si retired Colonel Metran naman po ang nagbabanta na susugod daw sila diyan sa sa Kamkrame. Wow. Ang sugod nila etong kanilang milyon na mga miyembro. Diyos Mariosep. Ang sakit nyo naman sa banks, mga FGF. No? May naghahanap tuloy si Buboy Perez. Dado, where na you? Nagtago na eh. Diba? Nagtago na ang Kolokoy eh. Okay. Alam niyo ho, no, iwan mo natin ito. Meron tong isang pagbabanta pa. Siya naman ho may pagbabanta kay General Torre. So na yun.